mauna po yung structural. Ito yung klase po yung beam nito. Ang bubong kasi layout niya, mauna muna yung kitchen. Pinasukan po ang tapos laundry. 3 meter fence, medyo naano po ito ng tala. Dahil sanda na eh. Pero sa linggo rin. Ang gandang klase po yan. Hindi po inaam. And then no, pinlight. Dala ko na rin pala yung pinlight nandun sa loob. Yung ceiling fan kailangan na rin malagay. Tabi mo yan, mga ilaw yan. Bigay mo kay Utol yan ha, kay De. Yung tubular na to. Tubular na 2x3 po ito. Hindi na po ganun. Yung CR, meron na rin pong napiling tiles yun. Bayan Lual. Good morning. Ayan, kagabi po kami nag-repack ng konting tulong. Ayan po yung bibigyan natin sa kada tropa. Meron po sila 5 kilong bigas. Ayan, nagkulang tong ganitong pack kaya bumili na lang ako ng ganong 25 kilos. Tapos nirepack na lang natin ng tigpa 5 kilos. Tigpa 5 kilos po sila. Tapos meron tayo konting grocery. Ayan. Po. Konting tulong po. Dahil halos ano po sila, hindi po sila nakapagtrabaho ng ilang araw dahil nga sa abagat. So yan. Nagpapasalamat din pala ako sa sa Kunanan family. Lalong-lalo na kay Kuya Bong tsaka kay Ate Net. Nagano po sila, nagbigay din sila ng nag-share din po sila ng konting tulong sa mga tropa. So nagbigay po sila ng 10,000. So yung pong pinamili natin halos umabot yata ng halos 26,000, mga ganun. Yung pong lahat na yan. Mamaya tatanong ko kay Mrs. kung magkano inaabot lahat yung natin tulong na nakayanan natin para sa kanila. Malaking tulong na po sa kanila yan. 1 kilong bigas, konting grocery. So yun, ipapamahagi po namin ngayon. So every site dadala na sila doon para maibigay na doon. Tapos tayo ngayon ang lakad natin saan tayo? Sa Bulacan. So magdadala na po ako doon para bigay ko doon sa mga tropa. Tapos nandito rin si Bayaw tsaka si Jepoy sa Bacolor. Tapos yan. Papamahagi po natin lahat. Pa doon, mayroon pang bigas doon. Nandun sa kabila pa. 80 packs po yan. So lahat ng tropa halos nasa 80 ata sila. 80 pieces. Ayan po yung sitwasyon ngayon. So lubog pa rin. Bumababa na yung tubig. Basta wag lang umulan. Ayan. Tulay lang tayo. Medyo mabagal pong bumaba. Sabado tayo ngayon, August 22 tayo ngayon. August 22. Ayan. Dadaan pala tayo ng Gapan. So iikot po ako kung Pampanga, Gapan, tapos Bulacan. Ayan, yung sa Gapan pinadala ko na rin kay Bayaw. Tapos ito, saan po yan? Bulacan. Sa Tarlac hindi pa pumasok yung Tarlac. Baka Monday na lang daw sila papasok. Ayan, ito yun na dito. Ito yung level nung last 3 years ago. Yan ganyan po kalaki. Last 3 years. So yan pa lang yung Nag-uumpisang bababa pa yan. Siguro 2 days pa siguro.
medyo mabagal po yung pagbaba ng tubig dahil nga po talagang maraming volume ng tubig yung nilalabas. Ayun mga boss, bali yung palang napamili ni Mrs. Kapon, umabot po ng 35,500. So nagpapasalamat po ako sa family Kunanan muli. Nagpapasalamat po ako sa family Kunanan sa pagbigay po ng karagdagan. Yung karagdagan para tulong sa mga tropa na nagtatrabaho din po dun sa bahay nila sa Lakeshore Project. And sa Lakeshore Project po, sila Kuya Bong, saka si Ate Anet. Ayan, maraming salamat po Kuya Bong, Ate Anet. Ayan. So, malaking tulong po sa kanila yung lalo dito ngayon. Ilang araw na sila nakapasok. So, let's go. Ano muna tayo Gapan? So, hindi po tayo magtatagal dahil half day lang po sila. Kailangan ko rin mahabol sa Bulacan. So, dadaan lang muna tayo doon. Check lang yung mga ginagawa nila. Tapos, diretso na tayo ng Gapan ng Bulacan. So, let's go. Ayan, nandito na tayo mga boss sa Gapan. Kasama ko pala si Boss Poy Poy. Ayan. Dahil magsusukat siya ng mga bintana dun sa site. Ayan mga boss, sa Gapan Project. Ayan na, alos nabubuo na po yung structural. Ito yung front niya, meron po siyang corner window dito. Tapos yung kanyang pinaka header ng kanyang bintana, nilagyan po natin siya ng beam para mas matibay. Corner window. Yan. Tapos asintada pa po yan, and then yun na yung pinaka lower beam. Yan. Dalawang klase po yung beam nito. Ang bubong kasi nito mga boss, yung sa may bandang likuran, meron siyang lower roof tsaka upper roof. Dito sa banda rito, mag-high ceiling siya dito sa may dining and living area. So yun, nakapagtrabaho na sila ng dito ng mabuti dahil nga po halos sa 3 days na ngayon na gumanda yung panahon. Ito yung garage. So pagka meron ng quarry, papadeliver pa tayo ng backfill or tambak para makompleto na po yung tambak dito sa may loob para mas mabilis silang kumilos pagka maganda yung kanilang ginagalawan. Ayan, kulang pa yung tambak. Ang advantage ng ulan na dire-diretso, ito pong backfill nitong bahay sa na siksik. Bumaba yung tambak, no? Ayun, siksik eh. Pagkakaulan na yung pare, naglagaan Oo. yung tubig yan. Pondo na talaga, sawa na sa tubig to. Ayan. Ayun yung advantage naman na natabigan. Ito, ano to? Kusina yata yun eh. May lababo dito. Dito yata yung lababo. Tapos ito yung laundry yata to, yung nakakamali. Tapos pantry yun. And then meron din siyang kitchen dito, yung sa area ng kitchen niya. Meron po siyang dyan, lababo. Check natin sa plano. Ilang araw kayo ngayon? Ilang araw? Apat sila. Nag-stay pa naman ng linggo. Ikaw? 6. 6 days ka? Sabado linggo nandito na ako. Huh? Wala na. Wala na. Dire-diretso na lang. Nandito na yung yung konting pangkabuhayan showcase. Ito po yung bibigyan natin kahit konting lang, pangkabuhayan showcase. Konting tulong. Binaha ka ba? Binaha ng utang. Oo. Ano pa? Na-doktor pa ng konti. Anong nangyari sa'yo? Ay, naipitan ng... Naipitan ng ugat. Check natin sa plano.
Ito yung aming sinusunod na plano. Yung floor plan. Ito yung floor plan. Ayan. Ito yung sa aming harapan. Walk-in closet tsaka toilet and bath sa master bedroom. Tapos living area. And then ito yung sinasabing kitchen. So meron siyang lababo rito. And then ito yung dining. So ang layout niya, mauuna muna yung kitchen bago sa dining. Ayan. Kitchen, tapos dining. Ito. Tapos dito mixed room. Yung dirty kitchen pala yan. Yan yung pinasukan ko kanina. Tapos laundry, tama. Tapos dito yung pantry or storage. Tapos bedroom, kids room, and then driver's room. Hindi naman po, sakto lang po yung sukat nito. At hindi naman po siya ganun kalaki yung mga room. Saka yung master. Tapos ito yung kanyang roof plan. Yung ceiling. Reflected ceiling plan. Complete set of plans. Ayan. Kompleto to, hindi kulang. Kompleto, boss. Ating pangkabuhayan showcase. Kaya total. Okay. Thank you. Ayos. Ano po kasi, halos ikaw pala 6 days ka, no? Ikaw yung nagbantay dito? Lagi. Lagi, no? Na. Eh, mga boss, tapos itong perimeter fence, medyo naano po ito ng tala dahil sa halos pagtungtong ng August, no? Dire-diretso. Wala hanggang ngayon. Dire-diretso na. Hindi, ngayon medyo ganda na eh. Pero sa linggo raw, mayroon na naman bagyo. Wala na yun. Wala na. Ibagyo na naman daw po. Sana nga po, wag na pumasok. Sasaraw pito pare. Sarado mo. Dahil kawawa po yung mga nagtatrabaho, lalo na ganito pa yung project. Wala pang bubong. So hindi pa sila makakagalaw ng mabuti dyan sa loob. Hopefully sana, bago dumating yung mga bagyo, nakabubong na tayo. So marami tayong gagawin niya sa loob. Eh wala eh. Wala pa tayong bubong. Hindi naman natin pwedeng unahin yung bubong. Wala siyang papatungan. Makabilis na yan pagka tsaka magdadagdag po ako ng manpower dito. Dadagdag tayo ng manpower para makabilis na po ito. Halos na po ito. 3 months na. 3 months na to. Inumpisa namin to June, July. Ay, June ba? June, July, August. Kaplan tayo inumpisan ni Black. Kailan natin inumpisan to? Kailan natin inumpisan? Ito, project. Kailan nang umpisa? 25. Anong buwan? May. May, June, July, August. So, 3 months. 3 months na tayo. 25. Tatlong araw na lang. 3 days na lang, 3 months na, no? Wala, delay tayo. Delay tayo sa bagyo eh. Hindi usad. Delay. Kailangan talaga masun. Oo, masod ko lang dito sa masod. Maraming labor kaya. Maraming masunurin eh. Kaya di na ako kompleto yung araw ng mga masun. Mga masunurin na. Boss, good morning. Good morning. Oh, may konting grocery. Oh. Atin na lang kayo ni boss, no? Thank you. Yo. Thank you, boss. Baka sa plug mo lahat. Oh. Binigyan natin yung mga guard. Nandito na tayo. Dito po sa Bulacan. Umalis kami ng gapan ng alas 9. Alas 11. Nandito po kami sa sa site. 2 oras po yung biyahe. Tapos 2 oras ulit pa uwi. Sa biyahe pa lang, ubos na po yung oras. Update tayo dito. Ayan mga boss, ito po yung Bulacan project. Dito ba, shoutout mo yung asawa mo ba? Sino ang pangalan ng asawa niya? Bay, shoutout mo daw yung asawa mo. Dagan ako niya warita. Tanda ba, boss? Handa ba? Makalbog mo ako, Karel. Saan kayo dyan? 10? 10. 10. Konting pangkabuhayan showcase. 5 kilong bigas, tapos grocery. May Lagay mo dun para meron kang relate na. Thank you, boss.
Pangkabuhayan showcase. 10 kilong ano, buko pandan. Ang gandang klase po yan. Hindi po inaamag yan. First class na bigas. Sarap saing, buko pandan. Ayan, update tayo dito. Meron na palang gumagawa dito sa labas. Tapos ayan, nag-start na rin po sila maglagay ng ilagay yung ceiling design natin mga boss. Ayan po yung design niya. So wood look. Tapos black po yung background. Nandito po yan. Tapos meron siya ceiling fan dito sa tapat ng sunken. And then pinlight. Dala ko na rin pala yung pinlight. Yung pinlight nandun sa loob ng ano, loob ng pickup. Ayan na rin po yung stako. Cement finish. Ayan, ang ganda. Tapos sa-applyan po ng ano to, ng matte shield. Pagka na matte shield to, bagay baka hindi na po lalayo yung kulay niya kasi matte nga po yun, hindi po siya gloss. Hindi siya magmumukhang parang basa. Dala ko na rin yung ilaw kahapon. Binili ko yung mga ilaw dito para sa susunod na balik natin malagay na po yung mga ilaw para din matanggal na rin to. Saka yung ceiling fan kailangan na rin malagay habang narito yung mga scaffolding. Tabi mo yan, mga ilaw yan. Bigay mo kay Utol yan kay De. Ilaw yan Tabi mo yan, yung dalawa na yan. Yan po yung mga ilaw, mga pinlight po. Mga pinlight po ilalagay namin dito. Sabangan nyo lang po yung magiging outcome nitong high ceiling na to. Ayan yung design nya. Ganito pagka na-clear na po ito, lagay na yung ceiling fan. Tapos nagawa ni Sunken, napaka-presko ng bahay na to. Ayan na, 10 kayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ba, siyam lang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ako. Tapos meron kayong ano. Silipin natin dito sa loop. Yan ito, ano po ito, black. Yan, umaraw na. Yan mga boss, tatayo na po rito. Dito sa deck, maluwang nito. Ito, ang binabalak namin ni Honor dito. Ano tawag dito? Asphalt membrane or yung sinusunog. Mas maganda naman po yun. Talagang magandang quality yung yung asphalt membrane. Tapos yung dito sa labas, yung ceiling, yung eaves, yung spandrel. Matapingan na rin to. Kahasa na lang and then ano pa to, ibabapping. Tapos sa-applyan pa po ng top coat to para po siya maging glossy. Ito na ito yung graba, yung stone. Ang ganda nito pagka natapos. Tapos black yung railing. Medyo lang po, mabusisi. Biruin nyo yung tubular na to. Tubular na 2x3 po ito. Hindi na po ganun kakapal yung na lang. Yung 1.2. Kada isang piraso nyan, nagre-range sa 500 pesos yata. More or less, mga ganun. 500 pesos. Ano pa lang po yun? Yun pa lang po yung materials. Wala pa dun yung labor ng pag-install. Tapos yung pintura. Siguro sa tansya ko, mga isang piraso nyan, kasama na pagkabit, siguro more or less every piso kada piraso nyan, kung
Depresyon yan siguro at least mga nasa 1,200 kasama na pintura, kasama na yung installation, which is yung bilang yan nasa 80 peraso or 80 pieces. So kung nasa 1,200, so aabot din ng halos sa 100,000. Yan pa lang po, yan pa lang design na yan, ceiling design. Ano, nasa 500 may gitna yan, isang buong ano, tubular po ito. Halos ano po kasi ito, halos 6 meters yan, puputol lang siya ng kaunti. So yan yung presyo niyan. Yung palang ceiling design na to, halos 100,000 na yung gastos dyan. Maganda naman. Maganda dito pagka natapos na, pagka nalagay na rin yung ilaw. Dito meron din po ceiling fan dito. Ceiling fan din yung lalagay namin dyan. So ba naman tayo. Itong hybrid na to, matte black ang color niyan. Kitchen. Ito yung master. So nabili ko na rin yung ilaw dito. Yung palang ano lang pala hindi ko nabili dito, yung strip light. May cob kasi ito. Nagsusukat na ng ano si Poy Poy, mga bintana. Yung CR meron na rin pong napiling tiles si owner. So hindi pa naman kailangan. So pagkakailangan na rin, kailangan na rin i-prepare yun. Ganda na. Tapos ganun din yung sahig nito. Tataping din to tapos sasain. Pagka na-kompleto to. Kaya napakalas po ito. Abangan nyo. Ang ganda niyan. Isang kwarto. Ito, tingnan mo utang akong credit. Dakala pa rin ni Nel, dakala pa rin pintura mo kanina. Dahil na mo sa kwarto nito na lang mga 20. Ganun po ganun din dito mga boss yung design niya. Lahat ng wall. Ano siya, cement finish. Itik, sabi niya. Ayan mga boss, yun natin sila. So yan na. Half day lang po sila. So yung iba uuwi. Dito daw sila dadaan. Dito sa ano, sa Gapan. So, malayo po. Siguro sa tansya ko mga 3 oras yung biyahe nila pagka sa Gapan sila dumaan. Tayo, dito na tayo dadaan sa ano, sa NLEX. Okay, NLEX na tayo. Meron din tayong dadaan ng baha. Malamang sa ano, nasa San Simon. San Simon. Dito sa ano, baka kasi malaki pa yung tubig. Baka bumalik din tayo. Dito sa Candaba tsaka San Luis. So dito na tayo sa NLEX. Okay, let's go. Uwi na. Yan, ito yung In 200 meters, turn left. ito yung sinasabi ko. Head north on Quezon Road, then Kasi turn left. yung baha dito sa may San Simon. Makakadaan naman daw. Medyo mataas naman itong ating sakyan. Pero yung mga sedan hindi pwede rito. Turn left, then turn left. Grabe oh. Malalim, boy. Parang namumupa yung tubig.
Head north on Quezon Road, then turn left. Alam mo. Alam din yun. Turn left toward Quezon Road, then turn left. Dito. Ano yan? Montero? Montero. Montero. Na Fortuner. Ano mas mataas yung sa atin dyan? Turn left toward Quezon Road, then turn right onto Quezon Road. Daging yan ako. Ito yan, suspend lang.